Purihin po ang mga kapatiran na purihin po ang Diyos, mga kapatbuhay po ng mga kapatiran na nagpatataw namin dito. Purihin nga po na sa Diyos lang po talaga tayo dapat magtiwala at magpasalamat dahil sinasagot niya yung bawat panalangin natin. Ngayon naman po ay tayo po ay darako na po sa ating pong sa salita po ng Panginoon, o minsan ng ating Panginoon, na ating pong muna po nadaan ating mga pusong isipan sa pakikinig po ng mensahe ng Panginoon sa pamagitan po ni Pastor Jojo Carlo. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Yes, magandang tayo ngayon. Bagamat may ilang upuan pa dito, kailangan naman siguro kapatid na may mga upuan pa din sa unahan. Kaya mas may inam na pumunta sila dito. Totoo po yan mga kapatid, salamat sa Panginoon sa pagkatawa ng mga kapatid natin ito. Kaya naalala niyo po, pero ng Sunday, the other Sunday ay discuss po natin yung regarding doon sa worries, anxiety, and yung fear. Kung saan yung kalaban talaga natin. At ang dulo talaga nito ay stress. Talaga naman kung nakaka-stress yung panahon na ating pinagdadaanan dahil hindi ko madaling kaaway o kalaban kung hindi natin nakikita ang coronavirus nga po yung tinatawag na COVID-19. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayong Diyos na mapapagtiwalaan, na meron tayong Diyos na matatawagan, meron tayong Diyos na malalapitan. Kaya salamat sa Panginoon sa mga pagdinating pagkatao. Talagang Diyos talaga yung number one na pangunahin natin sa bigan. At nakakatuwa, it's my privilege pa rin kahapon. Kasi birthday ni Beda ni kahapon at nakakatuwa dahil may mga kabataan sa bisita doon na kanyang kaibigan, kaklase. At naisip ko nga, yung isa sa mga favorite verse ko doon sa Psalm 37 verse 4. Ang sabi doon, sa Diyos mo hanapin kaligayahan at ang pangarap mo yung makakamtan. Nakakatuwa kasi yung mga kaibigan ni Beda ni sabi ko nga, sana nawa na nilog ng Panginoon na yung mga kabataan ko ay sumabay sa panalangin. Kasi sinasabi ko nga sa kanila ng mga kabataan, ito yung panahon o stages ng buhay ng tao talagang masasaya sila, maligaya, na yung kagalakan, itulog ng kaibigan, mga magulang, at the same time, yung kanilang mga masasabi natin kung meron silang boyfriend o girlfriend, at the same time, yung mga bagay na meron sila. Pero binanggit natin sa mga kabataan na mas malulubos yung pag-aalaman at kaligaya sa buhay kung meron kayong tamang personal na relasyon ng kaugnayan sa Diyos. Nawa yung salita ng Diyos na nasa sa puso ng mga kabataan ngayon na kahapon na hindi mawawala ng kabuluhan. Tumanggap lang sila o hindi o sumabay sa panalangin ng Panginoon ang bahala sa kanila. At least, yung kanilang puso, yung kanilang buhay ay natangnan ng salita ng Diyos. Tayo naman naniniwala ng binigyo na ito ay balang araw. Ito'y tutubo, lalago, at ito'y magbubunga sa tamang panahon ayon sa pinagdaan ng Panginoon. Then, sa pagpapasalamat ko, natutuwa ako last Tuesday tayo na meron tumawag sa akin. Sabi, Pastor, ito ba yung number ni Pastor ka? Oo, ako nga. Tapos kasi meron pinabibigay yung aking kapatid. Sino kapatid? Siguro doon sa iba sa atin, yung medyo kapatid na Venus, kapatid na Sally. Yung batch namin doon sa Malagang Evangelical Church, ay meron kami naging mentor doon na naging teacher. Ito ang kapatid na nilalagay ko ni Jose, di ba? Kaya yun yung panahon namin ay mga nauna. Sabi, yung ate ko kasi ay sinabihan ako na kung saan na nagsisino siya na yung kanyang place ay ibibigay doon sa mga iglesia na kung saan na kanyang pinaglingkuran. At ito isipin na naalala tayo. Tapos, kinat mo nga yung kapatid na gay, sabi na nag-check nga siya, sabi ko, Sir, bali nakapag-decide ako, kasi matagal na panahon yung hindi nakakauwi dito at nasabi niya nga, Sir, isang araw, pag ako bumalik ng Pilipinas, nasa Netherlands po siya ay dadala ako sa kapila natin. Kaya sabi ko, salamat at ikaw ay makakapunta doon sa iglesia na Malaban Center. So, natutuwang ako dahil sabi niya nga, alam mo ba, Pastor, na yung decide ako na yung pledge ko, yung sabihin yung kanyang tithes, ibibigay ko doon sa mga simbahan. Alam niyo ba mga kapatid, tayo po yung una niya na pinigyan. Ayaw doon sa kanyang panalangin sa Panginoon niya ang Malaban Center. Sana, hindi ang Malaban
Fidel, kaya alam naman niya, di ba, doon tayo galing. Pero alam niya kasi nakikita sa mga post, sa mga pakya ng kapatid na Beth, at the same time, ang kapatid na Selena, dito talaga tayo nag-church sa Malamang Centers. Kaya yun nga sabi niya na kayo yung inuna ko at iikot ito at huwag kang mag-alala, Pastor, dahil may kasunod pa yan. Amen, di ba? At hindi pala ito yung unang katapusan, kundi pag-ikot ulit, ilan man yung church na pinangako sa Panginoon na mabibigyan ng tulong, babalik yun. Siyempre, pagbalik nyo, tayo uli ang una. At alam niyo ba, nakakatawa dahil nung nagpunta ko sa kanyang kapal Santa Rosa, pinabutan ako ng sobre. Yung sobre niya nakalagay, Malamang Christian Church. At yun yung nakasil, at hindi ko binuksan para sigurado at dinala ko sa ating treasurer na kapatid na Rowena Ramos. At nakakatawa dahil yun nga, nung siya nagbukas nun, ang halaga po niya ay worth 20,000. Actually, wala akong palakpak sa Panginoon. Sabi ka mga 5 to 10,000 yung pwede niyang i-bless kasi maaaring ito yung kanyang times every month o ilang mga buwan na yung inipon. Pero nung mabusan nga kahit ang kapatid na Rowena ay nagulat siya na nagbigay ng isa na 20 pesos na halagang 1,000 yung kanyang pinapot. At nagpasalamat ako, kapalit ang bibig, sabi ko, kaya po sir, sabi niya pa nga na pinakabali ko lang talaga yung para sa Panginoon. Kaya nakakatawa sabi ko, maganda pa sir, itis ulit kita para pag nakaikot na ay bibigyan na hindi kayo. Dapat pay natin na makapag-uwi nito sa Pilipinas ay makabisita siya, makapunta dito at I think our prayer na talagang maging regular na supporter natin ang kapatid natin. Actually, matagal ko na rin siyang pinag-pray naman yan ang talaga ako magsabi. Kung pagka parang nagpasabi ako sa kanyang kapatid na nagpapagawa tayo ng building kaya na parang hindi ata yung na-priority. Siguro may writing talaga ang Panginoon. Nalang talaga ng Diyos yung kailangan natin, tamang-tama. Siguro nakita niya rin yung panahon ng pandemya na ating pinagdaraanan. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Tunay na Diyos talaga natin talagang hindi nakakalimot sa kanyang mga anak at may mga tao talaga siya na ginagamit para tugunan ang pangailangan ng iglesia at the same time sa bawat sa atin. Actually, hinaanin nga ako ni Mitchell, wala ka ba? Wala. Pero nagulat din ako dahil yun na nga yung bigay sa akin na hindi lang yung sa church, kundi, sir, ito yung para sa iyo sabi lang, meron din pa ako. Kunyari, pwede mo. Pero salamat ay medyo malaking halaga rin at nakakatuwa na yung kapatid natin ito sa gawain ng Panginoon ay hindi po siya nakakalimutan. Pwede tayo po muna ay sa tayo at magagpas po kayo sa akin sa katalata ng Exodus. At ito po yung continuation ng ating pinag-aaralan ng last Sunday at itutuloy ko po ngayong umaga. Doon po sa Kapitulo 10, talatang 27 po, sa chapter 10 ng aklat ng Exodus, verse 27, at sabay-sabay po natin basahin mula po doon sa ating mga Biblia. Exodus chapter 10, verse 27. At sabay-sabay po natin basahin tayong lahat. Pinagmatigas pa rin ni Yahweh ang Paraon, kaya ayaw niyang paalisin ang mga Israelita. Ay Facebook naman namin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito dahil isang privilege po muli kami ng mga anak, kami ng mga lingkod, na kami po ay makapakikinig, yung banal ng salita. Umaasa nga po kami, Panginoon, na ang aming puso, na ang aming isipan, Panginoon, yung tunay na masaitrabaho po sa iyo sa pamagitan ng pagkaaral na ito. Minsan pa po, nabuksan niyo po yung aming puso at isipan upang yung mga salita mo po na tatanggapin na ng mapapakinggan ay gawin niyo pong pagpapala sa puso at isipan bawat sa amin sa pangunguna, paggabay na iyong sa aming Espiritu. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus ang pagligtas. Amen. Pwede na po kayong umupo. Kagaya nga kung nabanggit ko ay ito po yung continuation o part 2 ng ating pag-aaral regarding doon sa when terrible things happen. Kung nabanggit ko nga, bagay na kakilakilakot, hindi nakakakilakot o katakot-takot, at kasindak-sindak sinabing terrible. At yung nakaraang Sunday nga po ay napag-aralan natin yung first 2, unang-una kung saan yung ilog-nilo o yung tubig na pinagmumulan ng kanilihan ng kanilang kabuhayan yung ginawang kulay dugo ni Moses. Siyempre, una ang Diyos, nag-exumento si Moses sa same time, yung pagkakaroon ng palaka. Na ang palaka ay nanggaling mismo doon sa Nile River. At napagit nga nakaraang Sunday, di ba? Yung Nile River talaga parang kinikilala nilang yung Diyos yun. Kasi doon lahat ng gagaling, kilalang-kilala,
yung Nile River din ito. Yung second point na makikita natin, yung ikatlo, ikaapat, at ikawalang langs o yung tinatawag na salot. Ito po yung mga insekto naman na pinadala ng Diyos. Diba yung niknik, sabi nga sa translation, puro yung ginamit. Then yung tinatawag ng mga langaw, isang damagmag ng mga langaw at yung tinatawag na balang o mga tipaklaw na halos umubos ng kanyang mga pananim. Kaya sa lahat ng ito, ang Paraon o yung hari ng Ehipto ay hindi pa rin pinahintulutan na umalis yung bansang Israel. Sabi nga nakarang Sunday, dapat magpasalamat siya una. Pagka dinasyo, walang namatay ng mga tao. Mga halaman lamang yung makikita natin. O makikita natin, sabi nga yung time nito na dapat na magpasalamat siya. At least magpasalamat siya at the same time, kung talagang umami siya na kanyang pagkakamali, hayaan na lang, hindi wala nang salot pa ng susunod. Pero hindi ginawa yun ng Paraon, kaya hindi pa daw natapos ang mga salot. At ito yung continuation ng mga salot na mga sumusunod. Kaya yung third point po dito na makikita natin, sabi po dyan, yung third point dito, yung the 5th, the 6th, the 7th, and 9th lands na makikita natin. Wala na yung 8 dyan kasi na second major points yan na makikita natin. At ano yung apat pang salot na pinadala ng Diyos doon sa bansang Ehipto, na kung saan yung bansang Israel ay naandoon. Ang sabi po dito, death on the livestock, all Egyptian livestock suddenly become sick and begin to die, but not one Israelite animal is infected. Kaya yung kaanin na salot na pinadala ng Diyos doon sa bansang Ehipto, yung pamatayan ng kanilang pinagkakabuhayan ng hari. Kaya po sinabing livestock, ito yung pinagkukunan ng kanilang enumiyan, kanilang pinagkukunan ng kita, at the same time, ito yung mga hayop doon sa mga parang na makikita natin. Kaya nga sabi dito sa chapter 9, yun yung po, kung yung titignan, ang tinasabi dito na ating Panginoong Diyos, sa verse 1, dahil dito sinabi niya kay Moses, pumunta ka sa Paraon, sabihin mong pinasasabi niya ng Diyos sa mga Hebreo, na payagan ninyong umalis sa mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo pa, para saan ko ng kakilakilabot ng salot, ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, aso, pamedyo, mga tupa at mga kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Egyptyo, ngunit sa mga hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras nito, bukas ito mangyayari. Kaya yung term na ginamit sa Tagalog na session, pakilakilabot ng salot. Ibig sabihin ko siya pakilakilabot, hindi makipaliwanag, hindi mo inaasahan. Sabi dito, yung mga livestock na nabanggit dito, mga kabayo, mga kamelyo, asno, baka, ito yung tupa, mga kambing, ng pangunahing pinagkakitaan ng mga nabuhay din ng bansang Ehipto na makikita natin. At ang bagay na mapapansin natin dito, pero ang mga Israelita, yung mga hayop na inaalagay ng mga Israelita ay walang mamamatay. Ito po yung sabi dito, hindi ibig sabihin, hindi sila infected ng salot na gagawin. Kung hindi maliban, hindi maliwanag, o hindi malinaw binagay dito kung anong klaseng salot yung dumating dito. Bagamat sa panahon natin, di ba? Merong African swine fever, di ba? Merong mga birds flu na tinatawag. Ito yung mga uri ng salot na dumadapo doon sa mga hayop na sukat nilang ikamatay. Hindi tinanggit dito, ang sinabi lang ng talata dito, pakilakilabot na salot ang dadating doon sa mga hayop na ito. At naniniwala ko, inisip-isip ko nga itong mga African swine flu na ito, mga fever, birds flu na ito, noong unang panahon meron na pala. At ito'y inaalam ng Diyos na mangyari para ipakita yung kanyang kapangyarihan, pangunahin doon sa bansang Ehipto. At maliwanag ang sabi dito naman natin, sabi ng verse 7, pinabukasan, tinawangan ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Egyptyo, ngunit kahit sa'yo walang namatay sa hayop ng mga Israelita. Ito po yung sabi ng talata. Ayon sa sinabi ng Diyos kay Moses, sinabi ni Moses sa Paraon, ito ang mangyayari kinabukasan pag hindi mo pa rin kami pinaalis. Lahat ng iyong mga hayop na pinagkakitaan, kamelyo, asno, kambing, lupa, lahat ng yan, mamamatay. At kinabukasan nga, ito yung nangyari. At bagay, nabasa ko din sa isang komentary, kung mapapansin niyo po, meron parang interval na makikita natin. Diba? Hindi sinabi ni Moses, ngayong oras dito, yung mga hayop na yan mamamatay. Kung bagay, yung palang pagpapaliban ng isang araw, tinitingnan pa rin ng Diyos yung puso o yung magiging desisyon ng Paraon. Ano sabihin, sige, pwede na kayong umalis, ayoko nang maranasan yung pagkamatay ng mga hayop.
At is yung palang interval na yun ng one day, binibigyan ng opportunity ng Diyos ang Paraon para magsisi. Nahayaan ng ibang siyang Israel. Pero sabi ng verse 7 na makikita natin, ang sabi ng talata, at nang pakinggan ng Paraon, wala na namatay sa mga Israelita, ngunit nagmatigas pa rin ito at ayaw pa rin niyang payagan ng mga Israelita. Kaya yung one day, yung interval na binibigay sa kanya para makapag-isip o mag-desisyon regarding sa salot na ipaparada sa kanya ng Panginoon sa mga susunod pa, pwedeng hindi na mangyari. Pero ang sabi ng talata dito, nagmatigas pa rin yung Paraon at hindi pinahintulutan ng bansang Israel na palayain ko sa kanilang pagkakaalipin. Imagine, sabi ko nga, gaano kalaking pera yung namatay ng mga hayop na ito. Nalala ko nga, ayan, araw-araw. Sino dito sa Monterrey. At alam naman natin, nabalitaan sa araw, nagmahal na pala baboy. Pero sa Monterrey, ligtas ba hindi pa ako? Parang pa ng 300 kilo, parang tabi na ng baka yun. Sabihin, ganun kamahal na makikita natin. Pero lahat ng mga hayop ng mga Egyptian, namatay po lahat. Ang natira sa mga Israelites na makikita natin. Then secondly, na makikita natin dito, yung ika-anim na salot. Ang sabi dyan, boys, Moses tossed a suit from a furnace into the air, then pressing coals break out on peoples and animals. At ito po yung bagay na makikita natin dito, yung ika-anim na salot, na maliwanag na binabanggit dito. Ang sabi ng verse 8 hanggang verse 10 ng chapter 9, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, dumakot kayo ng apo sa pugon at ito'y pataas na ihagis ni Moses na nakikita ng Paraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng taong hayop sa lupain ay matatagtad ng mga piksang nagnanaknam. Sino na po dito yung nakaranas magkaroon ng piksa? Kahit saan bahagi ng katawan? Siguro naman mula ng bata hanggang tayo lumaki, lahat tayo nakaranas, di ba? Kahit saan bahagi ng katawan natin yan, napakasakit at lalo na po pagka sa puwet. Di ba? Yung pagpupok ng limala kung paano po yung gagawin mo nakakagilid o nakasaydo ka. Ibig sabihin, makikita natin ganoon kasakit. Pero ang sabi ng talata dito na makikita natin, ang lahat ng tao kahit sa lupain ay matatagtad ng mga pisang nagnanaknak. Pag sinabing natatagtad o matatagtad, buong bahagi ng katawan mo ang magkakaroon ng pisa. Sabi nga, kung tatanay pa yung bawat sa gusto niyo magpapiksa, wala siguro po gusto eh. Yung isang piksa nga lang, napakahirap na. Ilang araw yung titiisin mo yan, di ba? Di ba ang piksa pa naman, pag nagsimula yan sa buti, pag naramdam mong lumalaki, napakasakit napakahirap. At lalo na pagkaya yung nagnananan at may mahihinog na, di ba? May stages din yan eh, yung pag nahinog, doon ka pala medyo makakahinga ng konti kasi malapit ng mapisa. Na parang itlog na, sa wakas, magiging sisig na yung hindi po meron na. Sabihin, masakit magkaroon ng piksa. Pero ang sabi ng talata dito na makikita natin, ito yung nangyari. Kaya nga doon sa verse 11, ang sabi dito, sa verse 10 nga, na sabi dito, kumuha nga sila ng apo sa pugon at pumunta sa Paraon. Pagdating doon, pataas na iniyang si Moses sa apo at natagtad ng mga piksa ang nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong Ehipto. Kaya kung may natinamang ilang hayop sa mga Egyptian, sa mga taga-Ehipto, yung piksa naman ang tumantad sa kanila at higit sa lahat doon sa mga mamamayan ng Egyptian, ng Ehipto. Kaya ibig sabihin, kadulis-dulis na kalagayan na magkaroon sila. Hindi rin binagit dito kung ilang araw bago bumalik ang kanilang mga piksa. Diba tayo by experience, ang piksa halos umaabot yan ng 1 linggo. Diba pag may gamot tayong pinapahay, umaabot yan ng 3-4 na araw. Pero mostly, o average na yan, umaabot ng 1 linggo yung pagtitiis na ginagawa natin mula doon sa isang piksa linggo. Isipin nyo, diba? Anong ginagamit natin? Toyo, diba? Yung may gulay kayo na tinatapal. Kung may toyo ka ng panahon yun, siguro, pag nakakita ka ng tao, puro toyo yung mukha, matatawa ka sa mo, alien ata ito, di ba? Na makikita natin. Ibig sabihin, ganoon katindi, ganoon kakilangilabot yung piksa na ibinigay ng Diyos doon sa mga Egyptian. Kasi sabi ko, imagine ko nga, pag siguro pag nakasalubong mo yung tao ito, siguro na-imagine ko nga na yung mga Israelita, pag nakakasalubong nila yung mga Ehipto, ngingisi-ngisi, tatawa-tawa yung mga Israelita. Ayan, yun ang mga napala nyo, di ba?
ng mga matitigas yung ulo. Pwede yun eh. Ako yan, hindi man nakalagay sa Bible, parang na-imagine ko lang, aking parang pinipicture na parang gano'n yung scenario. Na makikita mo yung mga Egyptian na naglalakad sa kalsada o kahit nasa bahay, eh tad-tad ng poyo yung kanilang katawan dahil punong-puno ng tisan yung kanilang katawan na kung saan sa pamagitan ni Moses yung abo mula doon sa pugo na kanyang inihagis, nagmistulang din sa lahat ito sa mga tao at mga hayop na natira na makikita natin. Then, pangatlo dito na makikita natin, ito yung pangpitong salot. Na ang sabi dito, ito yung hailstorm. Ang sabi dito, Moses raised up the staff toward the sky, and the Lord sent thunder and hail, and fire ran down to the earth, and the Lord rained hail in the land of Egypt. Kaya from verse 18 to 26 ng chapter 9, makikita natin, ito po yung ikapitong salot na pinadala ng Diyos. Na kung saan na makikita natin, ang sabi po ng talata dito, ito po yung mga tipak ng yelo na makikita natin. Kaya kung tinignan niyo po yung verse 26 na ito kung basahin din sa inyong Biblia, ang sabi po dito na makikita natin, doon sa 24, sabi dito, verse 23, itinaas nga ni Moses ang kanyang tungkod, bumuhin ang kidlat, lumagundong ang ulog, at umulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto, malakas na malakas ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo, at sunod-sunod ang pagkidlat. Ito ang pinakamalakas na pag-ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilo, maging tao man o hayop. Nasalanta ang lahat ng mabagsakan, pati ang mga halaman, mga punong kahoy. Ngunit ang gose na tinitira ng mga salita ay hindi naulanan ng yelo ito. Nakakita na po tayo ng ice cube, di ba? Ang sukat ng ice cube siguro mga 1 by 1 kilos po yun, o mas maliit pa doon. Kasi siguro naman kung ikaw pag pinatunoon aba, eh masakit yun at yan namang pupukol. Eh kung ulan na yun, eh kung isang yelo nga lang naipato sa iyo, kahit ito eh, isang yelo na, eh pagkakalagay at magkakabukol ka. Eh kung umuulan, sabi po dito, malalaking tipak ng yelo. Hindi binanggit dito kung gaano kalaki yung sukat. Pero one time sa Australia ata, anong ba napanood sa balita, nung sa test po kumulan doon ng yelo, naging ang panakihan, medyo yung bola ng ping-pong, na kung saan ang daming sinirang sasakyan. Kasi mula nga doon sa itaas, pag bumaks kayong pababa, kasi yung pressure po noon, na makita natin, nagkapiing-piing at nagkabasag-basag yung mga bintana ng mga sasakyan, even ng mga bahay. At yung mga kotse, nagkapiing-piing po talaga dahil sa pressure o lakas ng pagbaksak ng mga yelo yun. Kaya sabi ng talata dito na makikita natin, hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Ehipto yung pinakamalakas na pag-ulan ng yelo ito at kung gaano kalaki yung tipak ng yelo. Di ba pag sinabing tipak, kung bibili tayo ng isang blow ng yelo, hindi niya tinitipak-tipak, di ba? Maaaring sa 4 na bahagi. Eh kung ganun kalaki yung tumama sa iyo, at kahit na bahay pwedeng sirain ito. At hindi rin binanggit dito kung gaano haba ng oras ang inulan ng yelo. Pero isipin nyo lamang, kahit na ito ay minuto lamang, maraming titisalain at maraming sisirain kabuhayan. Kaya ang sabi dito, lahat ng natira, o sabi nga lahat ng mga hindi nakasilo, talagang kung babagsakan, halos namatay lahat yung mga hayop at yung mga halaman na makikita natin. Kaya nawa huwag na huwag dumating sa atin na umulan ng ganitong kalalaking yelo o tipak ng yelo. Pips na lang. Pero hindi rin, pamit eh, di ba? May ilang bahagi sa atin sa Pilipinas na nangyayari yun. Kung bagaan sa kalaman ng sisa, meron talaga nangyayari ganoon. Pero ito ay ilang bahagi lang, hindi talaga buong Pilipinas. Pero dito makikita natin, ako'y naniniwala kung ihip ito, pero lamang po sa gose. Natatangin yung gose na yun na may proteksyon ng Panginoon para hindi mulan sa lugar na yun ang makikita natin. Kaya maliwanag na sabi ng talata, dito naman natin, yung pagkulang ito ay malalaking tipak ng yelo na talagang ikakamatay ng mga halaman pati ng mga hayop na hindi nakasilo. Pero sa lugar ng Gosen, sabi po dito, wala pong pag-ulan ng tipak na yelo dahil nandun po yung mga Israelita. Then yung pang-apat na makikita po natin dito, ito po yung pang-siyam. Kasi nga yung may nakalang sabi dito, ito po yung total darkness. Sabi po dito, Moses stretched out his hand over the sky, and there was thick darkness in all the land of Egypt for 3 days.
Sabi nga po niya sa verse 21 and 23 na makikita po natin sa kapitulo 10, yan po sa inyong mga Biblia. Sabi po ng talata dyan, makita natin, sinabi ni Yahweh kay Moses, iyunan mong kataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. Ganon nga ang ginawa ni Moses at nagdilim sa pulong daig sa loob ng 3 araw. Hindi magkakita ng mga tao sa buong Ehipto, kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw, madilim na madilim sa buong Ehipto maliban sa tirahan ng mga Israelita. Tayo na-experience natin lagi, di ba? Pag nag-blackout o pag nag-brown out, lalo na paggabi, totally ang dilim-dilim. Sabi nga po, may senaryo man, halimbawa, kung malaban, biglang nag-brown out, di ba? Totally napakadilim. Ang mga kagad natin isipin, saan nandun yung cellphone ko dahil may flashlight doon. Nasaan yung flashlight, nasaan yung posto, nasaan yung takila, para naman maliwanagan. At dito, particular, binanggit po dito kung gaano kahaba yung pagkakaroon ng dilim. Binanggit po dito 3 araw. Ako'y naniniwala, kahit na yun umaga, dahil nababalutan talaga sila ng dilim, alas hindi sila lang magkakitaan. Magkakakita lang siguro sila kung magsisindi sila ng kasera. O kung meron silang ilawan doon na ginagamit para magkakitaan. Pero kahit umaga, sabi po dito sa loob ng 3 araw, totally darkness po yung makikita natin. Kaya sabi dito ng talata, nananatili na lamang sila sa kanilang bahay o sa loob ng kanilang bahay at doon na lang po sila nag-i-stay. Kaya kung meron man sigurong gustong mag-good time o gustong mag-happiness doon, hindi nila magagawa. Kaya sa loob lang ng bahay nila ginagawa kung ano man yung pwede nilang gawin. Dahil totally darkness nga po. Kaya kung titignan mo yung background na ito, ginamit ko po yung background na ito o background na ito na meron lang konting liwanag. Napansin niyo po ang dilim-dilim. At least kahit paano, may konting liwanag. At tayo nga, pag nakikita natin yung kalamitan na po, napakadilim. Siguro bubuhas yung malakas ng ulan. Pero ang nangyari po sa bansang Ehipto na makikita natin, total darkness po talaga yun. Nakakatuwa, inisip ko rin, sabi ko nga, kapag magkakasya ng Bible, nagiging imagine talaga ako. Isipin niyo po, halimbawa, kung nasa kalagitnaan yung Goshen, halimbawa, na probinsya ng Laguna, ang binyangin sa first district na dito, kumbaga, kung halimbawa ito yung Goshen, yung San Pedro, Santa Rosa, buong Laguna, o sabihin natin ang buong Pilipinas napakadilim, natatani lamang yung binyang ang maliwanag. Parang kumbaga sa supply ng kuryente, ang Meralco, ang binigyan niya ng pribilehyo magkaroon ng kuryente, ang taga-binyang. Di ba? Parang gandang tingnan naman. Tayo nagsasaya, tayo nagagawa ng gusto natin gawin. Samantalang yung ibang mga bayan sa Laguna, sabihin natin sa buong Pilipinas, totally napakadilim. Ang hirap kumilos, ang hirap kumuha pag napakadilim po yung paligid. Kaya ito yung makikita natin dito, na makikita natin kung paano na ang bansang Ehipto ay talagang pinahirapan ng Diyos, na pinadala ng salot. Kaya ito po yung siyam na makikita natin ng salot na binigay ng ating Panginoong Diyos. Pero tingnan natin, balikan natin yung mga magician dito. Ito yung bagay na nakakatuwa dito eh. Ang sabi ng verse 11 ng chapter 9, tingnan niyo po sa inyong mga Biblia. Ang sabi kasi ng mga talata dito, sa verse 11 ng chapter 9, ang mga salamangero hindi na nakaharap kay Moses sapagkat sila man ay tatadrin ng mga bigsang nagnanaknak. Kaya kung mapansin niyo po yung first part, second part ng aking message, yung major points po ng iba, may response yung mga magician eh. Yung unang ginawa ni Moses, yung pagpapapula, yung tubig, tapos yung pagkakaroon pala na gaya eh, di ba? Pero pangalawa, nung makikita natin ang sabi ng mga magician nito, hindi na natin ito kaya, kamay na ito ng Diyos. Then sa ikatlong pagkakataon, doon sa mga salot na ito, lalo na yung tiksang ito, ang sabi dito, yung mga salamangkerong ito, hindi na nakaharap kay Moses. Bakit? Ang sabi ng talata dito, sapagkat sila may ay tadatin ng mga pisang nagnanaknak. Kung bagay yung mga magician nito, kahit anong galing nila, marunong sila sa salamangkero, hindi nila mapagaling yung sarili nila. Siguro, yung mga salamangkero ko, kamot dito, kamot doon, nakangiwi lagi, iba, yung sakit ng pisa na kanilang nararanasan. At hindi sa lahat na makikita natin dito, yung response ng parawan. Actually, maraming verse dito ako na nilagay, aside po yan, dahil yung 5 na. Ayan, yan po yung mga magician. Ito po yung response nila. Sabi dito, hindi na sila nakaharap kay Moses dahil sila mismo ay tadad po sila
ng mga nagnanaknak ng mga pisa. At yung response po dito ng Paraon, nasa pong isa-isahin, yung mga talatang ito para makita natin yung succession o pagkakaso ng sunod na hindi pagtugon o hindi pagpapalaya ng hari ng Ehipto dahil sa mga Israelita. Pangunahin yung 9:7b na makikita natin sabi dito, ngunit nagmatigas pa rin ito at ayaw pa rin payagan yung mga Israelita. At ang sabi ng verse 12 na makikita natin, samantalang Paraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh, hindi nito pinansin ang mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses. As sa verse 33 hanggang 35 na makikita natin ang sabi ng talata dito, umalis si Moses at lumabas ng lungsod, nang nalaman sa kay Yahweh at tumigil ang kulog, ang ulan at pagpagsak ng malaking tipak ng yelo, nang makita ng Paraon at tumigil ang ulan wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Dahil dito, muli siyang nagkasala pati ang kanyang mga tauhan. Lalo siya nagmatigas sa pagtigil sa mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses. Sa chapter 10, papapansin niyo po sa verse 24 and 28, maliwanag na binigit ng talata dito. Sabi ng talata, tinawag ni Paraon si Moses, sinabi niya, makakalis na kayo upang sumamba kay Yahweh, maaari niyo sa amin yung pamilya, ngunit iiwan niyo ang lahat ng tupa, kambing at baka. Sumagot si Moses, hindi po maaari, kailangan bigyan niyo kami ng mga ayunian doon, namin kay Yahweh na aming Diyos, kaya kailangan, dahil hindi namin ang lahat namin mga hayop at wala niyo sa mga iiwan, sapagkat pipiliin pa namin ng mga ito ang iyahan namin kay Yahweh. At hindi namin malalaman kung alin ang iyahan namin sa Kanya hanggang sa hindi kami dumating sa lugar ng pagdarawasan ng pagsampa. Pero tingnan niyo po yung sabi ng verse 27. Matigas pa rin ni Yahweh ang Paraon, ayaw na naman niyang paalisin ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moses, lumayas ka na at huwag ka na magpapakita sa akin, ipapapatay na kita pag nakita ko pa ang pagmumukha mo. Yung sabi ng Paraon, totally, ang nag-response pa rin ng Paraon, nagmatigas pa rin yung Paraon na ayaw payagan yung mga Israelita na makikita natin. Kaya mula doon sa nasabi na yun, makikita natin na response ng Paraon, matigas pa rin yung kanyang puso. And lastly, namita natin, ito yung 4 point namita natin, yung 10, yung ikasampung salat na sa ito, yung pangatayan ng mga panganay. Sinabi dito ng Panginoon kay Moses na yung ikasampung salat na ito ang magpapalaya sa bansang Israel. Kaya tingnan po yung verse 1, pati yung verse 4 hanggang 7 in chapter 11. Sinabi niya kay Moses, isa na lang ang salat ito dadala ko sa Paraon. At sinabi dito, isa na lang yung natitira. At ang sabi po dito na makikita natin, isa na lang ang salat padadala sa lahat ng buong ito, papayagan niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagan umalis, ipagtatago niya kanya kayo. Kaya doon sa siyang nasalat na pinadanas ng Diyos, ayaw talaga ng Paraon. Pero sabi ng Panginoong Diyos kay Moses, ipagtatago niya kayo. Dahil yung pinakahuling sa atin ito, siguro, ito talaga yung pinakamatindi. Pansinin natin, di ba? Doon sa mga nakalipas na mga sadot, wala pong namamatay na tao dito pinipitil yung buhay. Pinahihirapan na talaga sila ng Diyos. Physically, kung may namatay man mga hayop, mga halaman, pero tao wala. Pero yung panghuli nito, ay sinabi dito ng Panginoong Diyos, papayagan niya kayong umalis at hindi lang na kayo papayagan umalis, ipagtatago yan pa niya kayo. At kung paano ito gagawin, ang sabi ng verse 47 ng ating Panginoon Diyos kay Moses, sinabi ni Moses sa Paraon, hindi sinabi tarot na yung Moses sa Paraon, ito ang pinasasabi ni Yahweh, pagdating ng aking gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng pangalan na lalaki, mula sa anak na magmamana ng trono ng Paraon hanggang sa pangalan ng Nahama, na aliping babae ng tagagiling ng trigo, pati pangalan ng mga hayop ay mamamatay. Walang marinig sa buong Ehipto, kundi ang malakas at panagoy na hindi pa naririnig at hindi maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging kanilang mga hayop ay hindi lamang tatawaran ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Kaya ito yung pagkakataon na kung saan muli, sa huling pagkakataon, pumarap si Moses sa Paraon o sa hari ng Ehipto. Ito na yung pinapasabi ng Diyos. Ito na yung huling salot. Mabiling kamatayan ng lahat ng panganay. Isipin nyo ha, hindi lang mga tao, pati mga hayop. At least, nakita ko dito, bakit meron pang mga natirang mga hayop? Kung may natirang siguro hayop, mabilang-bilang na lamang o kaunting-kaunting na lamang.
sa mga taga-Egyptyo. Pero sa mga Israelita, marami pa rin silang mga hayop. Pero sabi dito, lahat ng pangalan ng mga hayop na ito at magiging successor ng Paraon o magiging kahalilin-hari ng Paraon, mamamatay hanggang sa pinakaaba o hanggang sa pinakaalipin ng babae nito. Ito yung makikita natin. At makikita natin, sabi nga din sa puntong ito, namita natin, ano yung naging tugon ng Paraon sa pangusap na ito ni Moses. At maliwanag ang sabi ng verse 9 at verse 10, sinabi ni Yahweh kay Moses, hindi ka pakikinggan ng Paraon, kaya't gagawa ka ako ng mga kababalagan sa Ehipto. Ginawa ni Moses at Aaron ang lahat ng kababalagang ito, ngunit hindi pumayag ang Paraon na umalis sa mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Kaya kahit pauna ng sinabi dito ni Moses at ni Aaron sa Paraon, mamamatay po ang inyong anak, maging ang mga anak ng inyong mga kawan, na inyong mga alipin, mamamatay po silang lahat. Hindi lang sila, lahat ng mga hayop ay makakaranas ng kamatayan. Yung panganay na tinatawag na firstborn. Sabi ng talata dito, umalis sila Moses at Aaron, hindi po sila pinakinggan ng Paraon. Nang sabi ng talata dito, nagmatigas pa rin ang Paraon at hindi niya hinayaan na umalis yung bansang Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. At ito na po yung kaganapan. Sabi po doon sa pangatlo, na makikita natin si Lito. At midnight, that the Lord struck all the firstborn in the land of Egypt. Maliwanag yung verse 29 and 23 na makikita po natin daw sa chapter 12. Diba? Tinayin po yung chapter 12, verse 29 and 30. Nang hating gabi iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Paraon at tagapagmana ng trono, hanggang sa anak ng bilanggong nasa pigitan, namatay din ang mga panganay na hayop. Nang gabi iyon, nagising ang Paraon at kanyang mga taon, lahat ng Ehipsyo, at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto, sapagkat ang lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Diba ito naman talaga yung reality? Pag meron isang bahay, may pamilya doon, merong panganay. Kaya walang bahay doon na hindi nakaranas ng uyak. Dahil lahat ng bahay ay merong ipinanganak na anak. Yung bagay na makikita natin dito. Ibig sabihin, namatay lahat yung panganay na anak na makikita natin. Dahil ito yung sinabi ng Diyos kay Moses, na sinabi ni Moses sa Paraon na sinakatuparan ng Diyos. Kaya yung ating gagawin yun na makikita natin. Kaya na, ang ganda ng pagkaka-interpret sa Temple Mountains, diba? Yung parang, actually ang sabi dito, ang Diyos talagang si Yahweh yung pumatay. Sila talaga yung dumaan dun sa bawat bahay. Yung parang pinakitang picture doon sa Temple Mountains, yung parang itim na uso. Di po ba, ang ganda ng pagkakagawa, yun ay pumapasok sa bawat pintuan ng bahay. Tapos ang maganda doon, yung mga bahay ng Israelita, nilalampasan ng usok na yun. Pero yung bahay ng mga Egyptian, makikita nyo, pumapasok po yung usok at kasunod na doon yung hiyawan at iyakan doon sa loob ng bahay. Dahil namamatay yung bawat panganay sa loob ng bahay. Then last na makikita natin dito, ito na ngayon. Ito yung magandang pangyayari dito na makita natin. Yung pang-apat, ito na yung last na katugunan ng Paraon. Ang sabi po dito naman natin, the Pharaoh called Moses and Aaron at night and said, rise up, get out from among my people, put you in the sons of Israel and go, worship the Lord as you have said. Kaya sabi sa English translation, sabi dito, rise up, get out from my people. Kumbaga na, yung galit na talaga dito yung Paraon. Kung tinayin po sa Tagalog translation, yung verse 31 and 32, tinayin po sa inyong mga Bible. Ang sabi po dito, na makikita natin, nang gagarin niyo yung pinatawag ng Paraon sa Moses at Aaron kansa, sige, umalis na kayo sa ito, lumakat na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hiniling niyo. Dalhingan ninyo pati inyong mga tukang, kambing, baka, umalis na kayo at ipanalangin din niyo ako. Kaya sa huling pagkakataon, nandito na yung approval, yung permission ng Paraon, hindi na niya tinanggihan kung ano yung sinasabi ni Moses na Aaron, na palayain ang umalis para sumamba yung bansang Israel. Sabi ko nga niya, binabasa sa wakas, nagising at natauhan din yung Paraon ito na makikita natin. Kung hindi pa namatay yung kanyang anak, hindi pa niya bibigyan kalayaan yung bansang Israel. Kung nakita pa naman ito, sabi ko nga, nakita ito, siguro bilang successor niya, kasi
panganay talaga, mostly ang kultura ng Egyptian, pagka yung anak niya talaga na panganay, kahit na yung pangalawa, basta lalaki, yan yung kanyang magiging successor. Alam naman natin, in biblical times, hindi pinahari ang babae kaya siya panganay ng firstborn. Ang kinikilala ng firstborn yung anak na lalaki pa rin. At maraming bansa sa Middle East, ito yung kultura. Ang kinikilala ng firstborn yung lalaki, hindi po babae. Kaya siguro, napakasakit para sa Paraon, yung kanyang pinakamamahal na anak, yung kapalit sa kanyang trono, na walang namatay. Sino na yung magpapatuloy ng kanyang pagiging Paraon? Siyempre yung kanyang anak, paano kung nawala? Diba? Napakasakit yun. Kaya sa nangyari ito, siguro, alam na ng Diyos talaga sa puso at isipan ng Paraon kung ano talaga yung dahilan para palayain yung bansang Israel. Nakuwanin yung anak ng Paraon na mahalaga sa kanya. Sige niyo po yun, ito lang yung pagkakataon na ang Paraon, na ang hari ng Ehipto, mag-give way na. Ang sabi doon, let them go. Kaya nga, di ba yung ice na let them go. Di ba yung arit na yun? Siguro yung mga silita, parang naisip ko, parang ito yung dapat yung Gibson, yung mga bayan na Paraon, ay mas yung mga yan, di ba, fair, let them go, di ba, yung parang gano'n, let it go, bayaan sila yung malas talaga. Kaya yung mga Egyptian na sabi ko nga, ako naniniwala, actually, wala pong pinagkit dito, nabasa ko sa komentary, isang araw, wala pong pinagkit dito yung haba, kung kailan mula, nung simulan po yung unang salot hanggang sa ikasapong salot. Pasat may pinagkit lang dito, 3 araw, pinakamagahan, pinagabihan, yung po, walang pinagkit dito, bakit basahin niyo po yan? From chapter 7 hanggang chapter 12 ng Exodus, yung 10 salot, wala pong kayong mababasa dito kung ilan yung total. Pero sa komentary na basa ko po, ang hinabot po ng buwan, umabot siya ng halos 3 hanggang 4 na buwan, yung salot kung paano nito naranas ng Diyos. Tayo po, lumalakad tayo, alas 7 buwan na po tayo sa pandemic, pero at least yung buhay natin mas maalwan kaysa kanila. Isipin niyo po yun, sa loob ng 4 na buwan, ang bansang Ehipto, naghihirap sa iba't ibang klaseng salot na makikita natin. At ang pinaka-worst pa nito, kinakailangan kunin ng Diyos ang buhay ng tagapagmana ng Paraon, maging dahilan para buhanin siya. At kung ginignan po natin, ang pinakamaganda dito, doon sa lesson na makikita natin dito, diba? Ang ating Panginoong Diyos, yung kanyang kahit sa isang anak, kinuha na matay para sa ating kasalanan. Yun naman yung parang makikita natin dito yung technology, kumbaga, yung tinatawag na pabalikaran po na makikita natin. Na kinakailangan kunin yung pangalan ng Paraon para palayain yung bansang Israel sa kamay ng mga Egyptian. Tayo naman, kinakailangan mamatay si Jesus Christ na kaisa sa tulong na anak ng ating Panginoong Diyos para palayain naman tayo sa ating kasalanan. Diba? Yun yung maganda yung sign makikita natin dito. Kahit pinakita dito ng Diyos sa bansang Israel, yung sa bansang Ehipto, kung kaan sila pinahirapan ng Diyos, pinakailangan magsakripisyo para mayroong lumaya. At pinalaya dito ay yung bansang Israel. Then sa katapusan po, itinabayan ko sabi po dito, the consequences of man's disobedience to God's word. Kasi sabi ko nga, isipin po natin, ako nga sa totoo lang, yung unang 2 lang, parang hindi ko na kayang tagalan yun. Yung wala kang mainim na tubig, tayo nga, bakit ko nga nung na Sunday, parang hindi na tayo sanay mo ng lasang kalawang, lalo si Jesse pag naroon na, hindi siya alam na alam ng tubig kasi malakas sa tubig yan. Pag umaga, tanghali, kaya pag medyo naubusan kami tubig, pag sa iba na, alam na lasa, dati parang hindi masarap ng tubig. Lalo na kami inom dito sa tangke. Kaya yung tangke dito, medyo may kalawang. Baka pag-inom mo na, diba naman? Kaya isipin niyo po yung iniinom ng mga Egyptian. Kulay pula. Hindi po yung Diyos kulay dugo. Kaya ang ginagawa ng mga Egyptian, ng mga Egyptian, naghuhukay sila doon sa lupa para kahit paano masala. Diba ang hirap no? Tapos yung mga palaka. Sabi ko nga, sa unang 2 salot pa lamang ako sa sarili ko, parang hindi ko kayang tagalan yun. Kaya sabi po ng komentary na basa ko, 4 months po silang pinahirapan ng iba't ibang salot. Yung mga langaw, yung mga niknik, o mga puto na yan, yung mga balon na yan, yung katilimang nakikita, yung pagkulan ng yelo na malaking tipak, yung mga pisa na yun, sabi ko nga, kaya ba natin tagalan yun? Salamat, ang advantage lang natin mga kapatid,
sa panahong ito, meron tayong Diyos na pinagtitiwalaan. Marunong tayong sumunod sa salita ng Diyos, di kagaya ng Paraon na makikita natin. Then last, ito yung makikita natin dito. Binasa ko yung mga talata kanina. The result of Pharaoh's heart was hardened will become the Lord's hardened Pharaoh's heart. Noong una, yung Paraon na talaga yung mamatigas. Pero dahil matigas yung Paraon ito, ang Diyos na mismo ang nagpatigas ng puso ng Paraon para hindi payagan yung bansang Israel na makalaya, na naging dahilan para kunin yung kanyang tagapagmana o yung kanyang panganay na anak. Sabi ko sa buhay natin ito, sabi ko nga, isang paraan, siguro totoo about sa atin, kagaya ng pagkakupan natin, di ba? Yung stress na kanyang naranasan, ang maganda doon, na meron tayong Diyos na kinikilala. Meron tayong Diyos sa puso sa buhay natin na natatawagan, na nagbibigay encouragement sa atin, nagbibigay lakas, nagbibigay kagalingan. Pero yung parang ko na makikita natin, ayaw yung payagan yung bansang Israel. Pinatigas na yung kanyang puso. Kaya mismo Diyos mismo ang nagpatigas ng kanyang puso. At nawa, huwag naman dumating sa punto ng ating buhay na kung minsan tayo nagmamatigas sa Diyos, nagmamatigas sa Panginoon, ang Diyos pa ang magpatigas ng ating puso. Ako naniniwala ang isang Kristiyanong anak ng Diyos. Malambot ang puso niya. Once na namumuusap tayo ng salita ng Diyos natin, once na may nagsasabi sa ating kapatiran, kapatid, parang hindi maganda, kapatid, parang hindi mas magandang gawin. Ito yung opportunity, ito yung privilege na binibigay sa mga kapatid natin ito para sabihan tayo, para tayo na kanyang mga anak malalahanin. Hindi natin alam yung pandemic na ito, hindi lang ito sa mga hindi Kristyano, lalo sa ating mga Kristyano, bakit inalaw ng Panginoon ang pandemya ito na maranasan natin. At totoo, napakaraming lesson tayo nakuha dito. Napakaraming aral, napakaraming bagay na natuto tayo dito. Pero huwag na kung dumating sa punto ng ating buhay na yung puso na pinagpatigas natin, huwag nang dumating na ang Diyos pa ang magpatigas ng ating puso. Itama na natin kung ano yung dapat tama. Gawin na natin kung ano yung mabuti kung ano yung tama. Ito yung time para hindi na natin maranasan lang. Ano ka naniniwala? Hindi pa kahintulog ng Diyos na yung 10 salud na ito ay ibigay sa atin. Dahil mahal na tayo, anak niya tayo, hindi niya alam yung bigat na ito. Bagamat nakakaranas tayo ng pandemya ito, hindi pa alaala sa atin. Na baka minsan nakakalimutan tayo, minsan baka hindi na tayo tumatawag sa Panginoon, minsan wala na tayong time sa Kanya, paalaala lang ito. Isipin natin kung gaano kahirap yung 10 salud na yun na naging dahilan dahil lang sa katigasan ng Paraon. Hindi lang siya, ang buong bansang Ehipto ay nagdanas ng katakot-takot na hirap, katakot-takot na pagdurusa dahil lang sa pasya ng Paraon. At nawa, huwag na akong magigailan ikaw sa atin na maraming tao yung mawisanan, na maraming tao yung masaktan, maraming tao yung madisgrasya dahil sa pagkakaroon ng desisyon na ating ginagawa. Tayo pinanalangin. Pero maraming salamat po sa mensahe paalaala ito na nakita po namin kung kaano ginagawa po sa buhay ng isang tao. Particular sa buhay po ng Paraon na hindi at buhay ng Ehipto ng Panginoon. Na ang gusto namin lamang mangyari, Panginoon, ay palayain yung lingkod ang iyong bansang Israel na yung pinakamakuha. Pero hindi po ito ginawa ng Paraon dahil nakita niyo po na nahihirapan po sila kung wala po ng Israelita na kanilang inaalipin. Pinakailangan mo pa po, Panginoon, na magpadala ng katakot-takot na salot, 10 salot na nagpahirap sa buong bansa, maliban sa bansang Israel. Nakita rin po namin na unti-unti, isa-isa mo po, binigyan niyo po ng pagkakataon ng Paraon ito para makapag-isip, para makapag-nilay-nilay po ano yung mas maganda po niyong gawin upang yung pang salot ay pwede hindi na po matuloy. Pero nakita po namin sa aming pag-aaral mula sa kanyang pagiging matigas ng puso hanggang dumating sa punto ng kanyang buhay. Ikaw na mismo ang nagpatigas ng kanyang puso. At po'y naniniwala, ito'y pagpapasya, desisyon ng ginawa ng Paraon ng hari ng Ehipto upang maranasan niya yung katakot-takot na pagdurusa, hindi lamang po siya, kundi ng kanyang bansang Ehipto. Kaya maraming salamat sa paalala na dapat, Panginoon, nagkaroon niya po kami ng mag-aware sa mga bagay na ma-discern po namin kung sa mga bagay na iniisip, ginagawa sa nasa po namin ay dapat na magiging po kami dahil hindi namin alam baka may
namin ang pagkakamali, pagkakasala ay hindi ng tawad kami ng ulit na kayo po ay tuloy na magbalik ko sa inyo. Kaya salamat sa mga salita mo pong ito na amin na pagkulay-kulayan, na amin na pag-aralan regarding sa mga pandemic ito na dumating sa bansang Ehipto. Natuto po kami dito, Panginoon. Sa kasalukuyan ng pinagdaraan, alam po namin, ikaw pa rin yung Diyos ng panahon ng Ehipto, panahon ng Israel, hanggang sa panahon po namin na isang Diyos na nag-iingat at nagpoproteksyon sa iyong mga anak. Kaya paano po iningatan ng bansang Israel, ganun mo rin po kami iningatan na yung pamilya, na yung lingkod, na yung mga anak. Pinupuli ka namin, pinakasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus na aming pagpagtas. Purihin po ang Panginoon. Salamat po kay Pastor. Purihin po ang Panginoon sa magandang mensahe na ating pong napakinggan. Nawa ay magsilbing magsilbing kalakasan at pagpapala ako ng ating buhay spiritual ang ating pong napakinggang mensahe. Muli po tayo magstayo at tinatawag po si Ate Noemi para po pangunahan po ang awiting Victory Jesus. Sabihin po namin yung mga kampanan.
Ngayon naman po ay tayo darako sa ating pong pagbibigay po ng tithes and offering. Pero bago po yun ay nais ko muna pong basahin ang sinasabi sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang mga isang pong bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aming tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang magsaganang pagpala. Tayo po muna po'y manalangin. Ama namin Diyos na mapangyarihan po sa lahat. Lord, maraming salamat nga po Lord sa aming pong napakinggang mensahe na kundi nga po na kayo po ang magbigay po sa amin ng kalakasan at pagpapala nga po sa aming pong narinig. Dalayan ko nga rin po Lord na i-bless nyo nga po ang bawat isa sa amin Lord sa aming pong pagbibigay ng mga pagbibigay po ng o pagbabalik nga po ng salapi na aming pong dadalhin nga po sa inyo pong tahanan. Dalayan ko nga po Lord na kayo nga po ang patuloy na mag-bless ng mga salaping ito upang maging kagamit-gamit nga po Lord sa panloob at panlabas na gawain nga po ng aming pong iglesia. Ito nga pang isang dalangin na may pasalamang pupuri sa pangalan ng Jesus. Amen. Atin pong awitin ang give thanks habang pong dinadala po namin ating mga ikapot kaloob. Typing na natin. Ganyan, sa po namin binibigay ang lahat ng papurihan, kalubalatian, karangan,
maraming salamat sa mga ginamit, bali sa palatonyan ng mga anak. At tunay na pinapakita mo na kung gaano ang kabutit at tapat sa bawat sa amin. Kung paano yung mga anak ay patuloy kong iniingatan, ginagabayan, patuloy sinasamahan. Sa kabila ng pandemya, ito namin pinapaharap. Salamat din sa inyong anak na ginamit upang pagsambang kayo maging pagpapala sa bawat sa atin sa lahat ng mapagpala ka po namin sa mga kapatiran at kapiling po namin ngayong umaga. Nanak po namin kayo po mga pagtitipon, kayo po pagsamba Panginoon. Kayo tunay po Panginoon na hindi po ito nawawalang kapulan. Inikilala po ito bilang isang masamyong handog para sa iyo. Na kayo po ay nakikipagkat po sa iyo, ngayong araw na nito, upay kayo pagsapin po namin Panginoon, kami po sumamba sa iyo. Kaya maraming salamat sa pagbabago ng pagsambat na po namin, na kung paano po kami napagpala, kayo po rin po namin napagpala sa pamagitan ng pagsambang ito na ginawa ngayong umaga. Nandalangin ko nga kung patuloy sa maghapong taon na aming kakarapin, bagay sa isang linggo na lilipas at daranas ng mga buhay, patuloy nyo nga kung igawas sa bawat sa amin, Panginoon na yung pagpapalat at pag-iingat sa aming kasamantalang pagbabahala. Sumaating namang lahat ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpipisan ng Santong Espiritu ay sumaating namang lahat. Mula ngayon, magpakailanman. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at magandang Panginoon. Salamat po sa bawat sa kabila na medyo magulan, masarap matulog, pero pinili po natin kung ano ang mainang, kung anong mabuti na matagpuin natin sa bahin ng ating Panginoon. Kaya ito po naman niya po natin, next Sunday po, last Sunday na ng October, no? Ang bilis ng panahon at next month, next week, sunod po na linggo, November na po. Hindi po nito kapagsalita, kapatid na si Inong Gutierrez po ang presider, kapatid na Noemi Perez po ang ating tagapagpahawin ng muna sa ating pag-aawitan. At yung nga pala, yung prayer meeting po kasi, ang lakas na rin ng Wednesday. Balang kapatid na ganda nga nagpunta. Kasi ko, siguro, kapatid na medyo next Wednesday na may suggest po yung isang kapatiran Ang curfew hour po natin, di ba, balik na sa 10 to 5 ng gabi. Alas 10 ng gabi, hanggang alas 5 na po yung curfew, di ba? Kaya lang po kasi natin ginawa yung prayer meeting ng hapon dahil ang curfew po ay alas 7 yata, alas 8. Sabi niya sa kapatid natin to, kung mag-aaral lang naman tayo na ibalik po natin sa gabi yung ating prayer meeting. Kasi pag hapon, may iba galing sa opisina, diba? Marami na nag-opisina sa ating mga kapatiran, kaya hindi nakakain ng 4:30 hanggang 6. Kaya sabi niya isa, kung mag-aaral tayo, o kung okay na sa atin, ng 7:30 to 9 na po ang ating prayer meeting this coming Wednesday. Dito na po tayo. Kasi ginagawa natin prayer meeting minsan sa labas, sa balkonahin po. Ano po sa inyo, okay na po gabi natin gawin para yung medyo nakakain na tayo ng hapunan o punta po dito. At kasi gabi na po. Okay na po sa atin gabi na, hindi na hapon. Parang wala. Wala. Ano po mas gusto nyo? Hapon o gabi? Ako mas prefer ko gabi. Mas maganda. Sige, Kapatid.